Hi guys, this is Val and welcome to Pinoy BNB. Uh, Welcome po. Ito po ang episode 1 ng Pinoy BNB. Guys, in my introductory video, I told you that I will be posting a video at least once a week. Kaya lang, itong mga nakaraang linggo, ang daming depressing at saka problematic things that had happened na kailangan kong pagtuunan ng attention. Nawalan ako ng time na gumawa ng video o mag-record ng video. Tapos, ah, nagbago pa ng system ang YouTube. So, yung mga videos, hindi ako 3 days ago, hindi ako makapag-upload ng mga videos. Ngayon lang ako nakapag-upload ng videos. Actually, I've done a couple of few videos na nag-record na ako, kaya lang hindi ko siya ma-upload. So, ngayon, uh, and besides, the topics and content of those videos ay medyo bitter, medyo malungkot. So, sabi ko, episode 1 to, ayoko naman ng malungkot, ayoko naman ng parang nagrereklamo ko sa first episode ng Pinoy BNB. So guys, instead of telling you what happened the past couple of few days and weeks, kasi yun yung initial plan ko na ikuwento sa inyo yung mga nangyari nitong mga nakaraang linggo at araw. Sabi ko, parang malungkot naman masyado yung mga nangyari nitong mga nakaraang araw at yung mga nakaraang linggo. So, iibahin ko na yung topic. Instead of telling you guys that, I'll be telling you the two most embarrassing thing that I have ever done or happened to me. Papalitan ko na lang ng dalawang sa tingin ko is nakakahiyang mga pangyayari sa buhay ko, yung para sa akin. So, let's start. Yung pinakauna, number 1, na nakakahiyang ginawa ko, I would not consider it as at the time that it happened na nakakahiya. Because nangyari to in way 1990, early 90s nangyari to. I was like 4 or 5 years old at the time. Early 90s, I was privileged enough to be cast in a movie. I was privileged enough na maging parte ng isang pelikula na kasali sa Metro Manila Film Festival nung bata ako. Ang nakakahiyang part doon kasi may eksena ako doon na naglalaro kaming magkakaibigan sa isang field, sa isang bukid, kung tama, sa isang bukid. Naglalaro kami ng yung actually sila lang ang naglalaro. Ako, sumasayaw ako. Sumasayaw po ako sa gitna. Sila lang ang naglalaro, pinaglalaroan nila ako in short. Dahil sabi ko nga, kakaiba akong tao, ginawa rin nila akong kakaiba sa pelikula na yon. Pinasayaw nila ako, and what did I dance to? Pinasayaw po nila ako ng Marimar. So, sumayaw ako ng Marimar sa pelikula na yon. And take note, hindi po yon yung nakakahiyang part. Ang nakakahiyang part po na ginawa ko doon sa pelikula na yon is pagkatapos ko sumayaw ng Marimar sa pelikula na yon, hinubad ko po yung short ko at pinakita ko yung puwet ko sa mga tao. I took off my pants and I shown my behind in the camera in that shot na pag ngayon yung sa akin pinagawa, I will not do it kahit na magkano ibayad mo sa akin. Kung ipapakita ko yung puwet ko dahil hindi kagandahan ng aking puwet. So, thankful na lang ako na this happened in the early 90s. Tapos yung movies are rated. So, I was privileged enough na hindi makita ng mga ano. Kaya lang, itong when I fast forward, I was 15 or 16 years old. Pinanood ko ulit yung movie na yon. We had a copy of the CD. Pinanood namin, inaya ko yung mga kaibigan ko at mga classmates ko at mga kaibigan ko na panoorin yon, na sinabi ko pa sa kanila na I am a part of this movie nung bata ako. And dahil nga noon ko lang ulit napanood yung movie na yon, grabe yung tawa nila, as in pinagtatawanan nila ako at the time na yung eksena ko, sabi ko ako yung bata na yon. Ngayon
kung tatanungin mo ko at pinanood mo yung pelikula na yon, tatanungin mo ko, ikaw yon, sasabihin ko sa'yo, hindi. Hindi ako yon. Hindi ako yung batang sumasayaw na yan. Hindi ako yung batang nagpakita ng puwet na yan. But in reality, it's me. So that's the first most embarrassing thing that had ever happened to me. So ang nakakatawa pa no na, take note, dahil kasama siya sa Metro Manila Film Festival, yung pelikula na yon, siya yung highest grossing film at that particular year sa festival. Siya yung pinakamalaki ang kinita. Ibig sabihin, super dami ng tao na nanood nun at super dami ng tao na nakakita ng ginawa ko. Hindi ko sasabihin sa inyo kung anong pelikula yon. So, wag niyo nang itanong. Next, the second most embarrassing thing that had ever happened to me. Itong pangyayari na to, na nakakahiya, na nangyari sa akin, ito rin po yung source ng stage fright ko. Kung bakit po ako natatakot. Hindi naman, may kaba, hindi ako natatakot may takot at may kaba pag nagsasalita sa stage. Because, in the past, when I was still in high school and in college, I was very confident in the top of the stage, giving a speech. I'm very confident when it comes to that. Kaya lang ngayon, pag nasa entablado ako, kinakabahan na ako dahil sa nangyari na to. So, when I was fourth year high school, going to my college, I was about to graduate in high school. Yung isa kong friend that was in college had an event. May event sila, so I was also privileged to be a part of that event. That was a very formal and elegant. It's a very formal and elegant event. And at that certain event, syempre, pagkatapos nung program, may magsasalita na part ng team na magpapasalamat sa lahat ng pumunta sa event na yon. And they chose me to give the Thanksgiving speech to all those who attended the event. Dahil first time ko na magsalita sa napaka-formal at napaka-elegant na event, kinabahan po ako. Pag kinakabahan ako, ngayon pa nga lang hindi ako kinakabahan, ma-frigidity na ako magalaw na kamay ko. Paano pa kaya pag kinakabahan ako? So, I was nervous at the time. Pag kinakabahan ako, naglalakad kasi ako. Napapalakad ako, involuntary actions. I do involuntary actions na when it comes to my hands, the way I look, the way my facial reaction, it's very involuntary movements. At dun sa event na yon, may 2 o 3 malaking spotlight na sisilaw sa'yo. Hindi mo makikita yung mga tao. Makikita mo lang kulay puti. All white. So, I was already fidgety. Tapos, may mga certain actions pa ako, involuntary actions. Hindi ko napansin that I was inching my way to the edge or to the edge of the stage. Hindi ko napansin na nasa dulo na pala, malapit na ako sa dulo ng stage. So, patapos na ako salita So guys, ang tingin ko alam niyo na kung ano yung nangyari. So, patapos na ako magsalita, nagpapasalamat na ako. So, again, ang sinabi ko again, everyone, thank you for coming to this event. And have a good... I fell off the stage. At ang narinig ko na lang nung nalaglig ako, nag-gasp yung mga tao na paganon sila. So my initial reaction naman ng mga tao pag nalaglag sila sa stage is tumayo. So my adrenaline kicked in and I stood up. Para sa akin po, hindi po nakakahiya na nalaglag ka. Ang nakakahiya po, tumayo po ako at tinapos ko pa ang sinasabi ko.
Thank you for coming and have a wonderful evening. Nagtawanan yung mga tao. Yun yung nakakahiyang part kasi it's a very formal event. If you made a mistake, like what I did, sa tingin ko ang tamang reaction niyan is let the people just be nervous what happened to that guy. Eh hindi, tinapos ko pa eh. Nagpa-comedy pa ako. So, ang dating ko, komedyante ako, nakakatawa ako. When I was very serious of giving my speech. Talagang tumayo ako and I raised my hand and sabi ko, uh, have a wonderful evening. Yeah, wonderful evening, ha? So, that's the source of my stage fright din. Kasi, every time I talk in top of the stage, in front of different people or a lot of people, I get nervous and I tend to murmur, and to frigid, uh, mabulol, ma-mental block. Yon. So that's the source of my stage fright. So guys, that's it for the two most embarrassing things that had ever happened, or the two most embarrassing things that I ever done or happened to me. Uh, Yun na po yun. So guys, if you like this video, give it a thumbs up. Uh, Palike lang po yung video na to. And kung hindi pa po kayo subscribe dito sa bago kong channel, please do subscribe. May subscription button po somewhere dyan, dito sa side na to. Kulay pula po yun. Mag-register lang po kayo o mag-login lang po kayo sa YouTube, sa account ninyo para makasubscribe kayo, para ma-notify po kayo kung may mga bago kong videos na nakapost. And guys, you could follow me on Instagram or in Twitter. I would leave the link to my Twitter and Instagram in the description box below, so you could follow me there. And if you have any comments, leave your comments in the comment sections. Mahilig po ako magbasa ng mga comments kasi po sa international channel ko, natutuwa ako pag minsan pag inaaway pa nga nila ako, natutuwa ako na nababasa ko yung mga, kasi I spark an intrigue, a conversation. Gusto ko yung mga ganong klaseng bagay. So guys, that's it. Hope you enjoyed this video. Sa mga tumapos po, maraming salamat. And guys, again, live your life the way you wanted it to be and live with no regrets.